Now let's answer question from random post. At ito ay post ni Sir Alvin Kiluman dito sa Philippine Civil Service Review for All. The question is, Erika Grace boarded a bus bound for Clark at 4 a.m. After 1.5 hours, Daniella Ann followed driving a car at 75 miles per hour. Assuming that the bus is traveling at an average speed of 50 miles per hour, at what time will Daniella overtake the bus? Now, since parihong magagaling sa math ang sumagot nito at nalilito kung ano ba talaga ang tamang sagot, now let's do solution number 1 using muna yung tinatawag nating Cantu style method. Tinatawag ko itong Cantu style kasi man isa-isahin natin. Ito si Erika. At ito naman si Daniella. Ang speed ng bus ay 50 miles per hour, ang isa naman ay 75. Naka 1.5 hours na siya, di ba? Tapos nag-umpisa siya ng 4 a.m. si Erika. After 1.5 hours, naka 75 miles na siya. While si Daniella, 0 pa after 1.5 hours. After 1.5 hours, and that is 5:30 a.m. 5:30 a.m. During this time, 0 pa si Daniella kasi dyan pa lang siya mag-uumpisa. After 1 hour, and that is 6:30 a.m. At 6:30 a.m., si Daniella maka 75 miles na siya. While itong si Erika, 75 plus 50 kasi 50 miles per hour. So, from 5:30 to 6:30, 75 plus 50, and that is 125 miles si Erika. Now, after another hour, that is 7:30. 125 plus 50, and that is 175. 75 plus 75, and that is 150. Now, at 7:30 a.m., si Erika nasa 175 miles na siya, samantalang si Daniella nasa 150 miles pa lang. Another hour, 8:30 a.m. So 175 plus 50, and that is 225 miles. Ito naman si Daniella, after another hour, so 150 plus 75 kasi 75 miles per hour. And that is 225 miles. Pariho na sila. Ang tanong, at what time will Daniella overtake the bus? 8:30. At what time ma-overtake natin si bus? 8:30. At what time na mag-abot si Erika at si Daniella? 8:30. Kahit baliktarin pa yung mga tanong, pariho silang 8:30 mag-abot. Kapag 7 a.m. kasi, at 7 a.m., si Erika or yung bus, nasa yung 125 plus 25 lang kasi half, di ba? 6:30 to 7 o'clock, half hour. So half sa 50, that is 25. 125 plus 125, nasa 150 miles ang bus. While si Daniella, half of 75, that is 37.5. I-add mo yan sa 75, and that is 112.5. Nasa 112.5 miles pa si Daniella. Hindi pa niya naabutan si Erika or yung bus. Kung ang tanong is, kailan na-overtake yung bus mismo, hindi pa na-overtake yung bus sa 7:30. Kasi si bus, 150 miles. Naka 115 pa lang si Daniella, hindi pa niya naabutan. Dapat pariho sila ng miles, which is 225 miles si Erika, yung bus, at 225 miles din si Erika. Kahit sabihin na natin anong oras na abutan yung bus mismo, 8:30.
Anong oras na abutan ni Daniella? 8:30. Pareho lang dapat sila kasi nag-abot nga sila. So, same time, 8:30. Now, let's do solution number 2. Erase muna natin para may space tayo. Sulat natin na ito ay solution number 2. Ang pangit ng handwriting ko eh. Tapos, dito naman yun yung solution number 3 natin. Ito ang gagawin natin. Si 50, asan na yung si 50? 50 miles per hour para maging equal siya kay Daniella. Ito kay Erika. Si Erika, yan yung speed natin. I-multiply mo yan sa oras plus 1.5. I-add mo yung 1.5 kasi nauna na siya. So, yung oras plus 1.5, tapos itong si Daniella, 75 times n. Parehong oras. Kasi sasabayan na itong si Erika after 1.5. Mag-add na tayo ng 1.5 kay Erika kasi nga nauna na siya. Meron na siyang 1.5 hour plus itong n na pareho dito sa 75. Now, dito tayo sa solution number 3. 50, bali equation pa yung ginawa natin, hindi pa pala tayo nag-solve. So, 50n is equals to yung 75, yung n na nag-umpisa mismo si Erika, yung bus. Yan yung i-multiply, time yan ha, yan yung i-multiply mo sa 50. Ito namang samantalang si 75, yung nag-umpisa, yung oras na nag-umpisa, yan yung n natin, minus 1.5. Bakit minus 1.5? Kasi hindi naman siya ang nag-umpisa. Late siya ng 1.5. Kaya minus 1.5. Ito, yan yung n. Pareho sila. Yung oras na nag-umpisa. Time started. Time started ni 50. Minus 1.5. Kasi nag-umpisa itong si 75 or yung car after 1.5. Kaya minus 1.5. Ito naman ay time started nitong si 75. Mag-minus tayo dito. Mag-add tayo ng 1.5 dito sa 50. Add 1.5. Kasi yung time na, yung n natin, ay yan yung time na nag-start sa 75. Kaya mag-add tayo ng 1.5 kay dito sa 50 natin, i-multiply natin sa 50. Okay? Erase muna natin. I hope na intindihan nyo kung bakit pareho lang ang mga equation na ito. Uulitin ko ha. Let n be equals to time started by sino ba yun? Daniella. Kaya, dapat mag-add ka ng 1.5 kay Erika. The other one, let n be the time started by Erika or yung bus. So, kaya, mag-minus ka ng 1.5 doon sa 75. Now, pwede na tayong mag-solve. Unahin natin itong solution number 2. Solve muna natin. Erase muna natin ito. So, this is 50n plus 50 times 1.5 and that is 75. Wait, nakalimutan kong isulat si n. So, 75. Ipagsama natin yung mga like terms. 75n, itong si 50n since pang-add dyan, pang-minus na siya dito sa kabila. So, maging 25n. Now, para ma-isolate natin si n dito, since si 25 pang-multiply sa n, pang-divide ngayon siya sa 75. Now, 75 divided by 25, and that is 3. So, ang n is equals to 3. So, kung itong n, dito mo natin i-multiply, 75 times 3
and that is 225 miles. Maabutan niya after 225 miles or after 3 hours. After 3 hours. Again, ano nga ba yung N natin? Yan yung kung kailan nag-start si Daniella. After 1.5 hours, nag-start si Daniella. So, 4 a.m. plus 1.5 and that is 5:30 a.m. Nag-start si Daniella. Now, N is equals to time started by Daniella. Yung N. Ang N natin ay 3. So, now, yung 3 na yan yung i-add natin sa 5:30 kasi doon tayo kay Daniella. 3, that is 8:30 a.m. Now, dito tayo sa solution number 3. Ang N natin ay yung nag-start si Erika mismo, which is yung from 4 a.m. Okay. So, kung ano ang sagot natin dito sa 4 a.m. natin, i-add. So, i-solve muna natin. Wait. Okay. I-delete lang natin ito. Mag-solve muna tayo. So, this is, kopyahin si 50n. This is 75n. Then, 75 times 1.5, negative 1.5, and that is 112.5. Ipagsama ang mga like terms. Since si negative ay itong 112.5, pang minus siya, maging positive siya sa kabila, 112.5. So, i-keep natin si 75n, tapos si 50n, maging minus 50n. 75 minus 50n, and that is 25n. Since si 25 pang multiply sa n, pang divide siya ngayon sa 100, itong 25, pang divide siya sa 112.5. 112.5 divided by 25, and that is 4.5. Now, ang N natin ay yan yung nag-umpisa si Erika. So, 4.5, yan yung N, times 50. 4.5 times 50, and that is 225 miles. Pareho lang din. So, pareho lang din na mag-abot sila ng after 225 miles. So, since itong N ay nandito mismo sa 50 doon kay Erika, yan yung i-add natin sa 4 a.m. 4 a.m., yung 4.5 hours, kasi hours yan, 4.5, bali, after 4.5 hours ni Erika mismo. So, ang 4.5 equals to 4:30. 4 hours and 30 minutes. And that is equals to 8:30 a.m. Now, kung titingnan mo yung isa, 4.5 hours, after 4, bali itong solusyon na to, itong N, after 4.5 hours, mag-abot sila. Now, 4.5 minus 1.5, and that is 3. Si Daniella, after 3 hours, mag-abot sila. O diba, pariho lang sila sa solution number 2. Itong N natin, yan yung nag-umpisa siya. Diba, 3 ang umpisa? Kung yung nag-umpisa, after 3 hours, mag-abot sila. Ganun din, after 3 hours, mag-abot sila. Kasi N minus 1.5. Therefore, solution number 2 and number 3 are the same. So, balikan natin yung mismong problem. Erika boarded a bus bound for Clark at 4 a.m. After 1.5 hours, Daniella followed driving a car at 75 miles per hour. Assuming that the bus is traveling at an average of 50 miles per hour, at what time will Daniella overtake the bus? The answer here is 8:30 a.m. 8:30 a.m. mag-abot silang dalawa. Now, para maintindihan kung paano nabuo ang parehong equation na ito, erase muna natin ito. Isulat
natin paisa-isa para maintindihan nyo kung paano nabuo ang parehong equation na ito. Para mas maintindihan siya ba? So, ngayon, ito si Daniella, wait. Si Daniella, yan yung car. Tapos, ang isa naman ay si Erika, yung sumakay ng bus. Okay. Yung rate nila. Ang rate ng car ay 75. Ang rate ng bus ay 50. Now, yung time. Okay. If X is equals to total time of car, then ang total time ni bus ay X plus 1.5. Kasi nauna siya ng 1.5. While, dito sa isa, okay, sa solution number 3, if X is equals to the total time of bus, yung travel ni bus, yan yung X is equals to total time of bus, then yung car ay X minus 1.5 kasi yung total ng car, nauna kasi siya ng 1.5 itong bus, bali, nauna ng 1.5. So, kung ito yung total, if X is equals to total time of bus, dapat nating i-minus si 1.5 sa total time ni bus. Kasi after 1.5 pa siya. Okay? So, ngayon, next. Yung distance nila. Dapat pareho yung distance. So, ang gagawin natin ngayon ay 75x is equals to 50 times x plus 1.5. So, ito na yung nangyayari dito mismo. Next. Dito naman, dito sa solution number 3, so 75 times x minus 1.5 is equals to 50 times x. Ito yung ini-equate natin at ito naman ang nangyayari dito sa equation or solution number 3 natin. Kaya ang sagot dito ay 8:30 a.m. Just in case hindi nyo pa rin siya gets kung bakit 8:30 a.m. ang tamang sagot dito, pwede nyong panuorin ulit ang videong ito. Kasi hindi po nawawala ang ganitong klasing tanong. Kung nalilito yung mga talagang expert sa pag-solve, how much more kung medyo sabihin na natin yung word na mahina. So, practice lang ng practice, makukuha nyo rin, magigets nyo rin kung bakit 8:30 ang tamang sagot dito. Pero never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano siya isolve. At pinakita ko na dito ang 3 solusyon para makuha yung tamang sagot. Dagdag pa ha. Dagdagan pa natin pala. 'Di ba dapat 'di ba after 225 miles mag-abot sila, okay? Mag-base tayo sa 225 miles na mag-abot sila. 225 miles divided by 75. And that is exactly 3 hours. Si Daniella nag-start ng 5:30. After 3 hours ng 5:30, that is 8:30 a.m. Ngayon, 125 miles divided by 50 and that is 4.5 hours. So, nag-start si bus ng 4 a.m. plus 4.5 hours, that is 8:30 a.m. pa rin. Therefore, after 225 miles, okay, kahit sa kanino pa mo i-multiply ay i-divide yan, ganun pa rin ang sagot. 225 miles, i-divide mo sa 50, and that is 4.5 hours. Ang 4.5 hours, i-add mo sa kung anong oras nag-start si bus, 4 a.m. Kaya, 8:30. Now, itong 225 miles, kung doon mo i-divide sa 75, si 75 Daniella nag-start ng 5:30 a.m. I-add mo yung 3, so 8:30 a.m. pa rin. Para mas maganda yung pag-solve natin,
I-delete lang muna natin ito. I-rewrite natin yung, ang gagamitin bali natin yung 225 miles. Okay? Doon tayo mag-focus sa 225 miles. Ngayon, itong 225 miles, dapat mag-abot sila after 225 miles. Kung gamitin natin itong si bus, okay, si bus, 225 miles divided by 50 and that is 4.5. So, bali si bus after 4.5 hours. Kailan ba nag-start si bus? 4 a.m. Kaya yan ang i-add mo. 4 a.m. plus 4.5 and that is 8:30 a.m. Ngayon, after 225 miles, i-divide natin yan sa 75. Yan yung rate mo para makuha natin ang oras. Ang oras dito ay 3 hours. Anong oras ba nagsimula itong si car? 5:30 na, di ba? 5:30 a.m. kasi after 1.5 hour, that is 5:30. Kasi 4 a.m. plus 1.5 hour, that is 5:30. Nag-umpisa si car 5:30. Yan, kasi si car, after 3 hours, makuha niya yung 225 miles. So, after 3 hours, i-add mo sa 5:30 and that is 8:30 a.m.